Grabe, parang wala na akong magawa. Wala talaga akong kahit anong relasyon kay Ethan Efe. Kaya heto, matyaga akong nagpapaliwanag sa kanila. Wala talaga akong kahit anong relasyon kay FTT Ate T. Sino kaya ang maniniwala? Una, nagbigay lang ako ng milk tea, okay pa yun. Pero ngayon, nagbibigay na rin ako ng snacks at niyaya pang mag-dinner. Paano mo masasabi na wala kayong relasyon yan? Sabi ng matabang si Enriho na hindi makapaniwala. Hindi rin ako naniniwala. Maliban na lang kung manunumpa ka ng totoo, dagdag ni Evinho. Naramdaman ko ang pagiging desperado sa mga sinasabi nila. Sa pagkakataong ito, kung hindi ako magbibigay ng kasiyasyang sagot, mukhang hindi ako makakalusot. Sige, manunumpa ako. Kami ni Ethan Eke, wala talagang kahit anong relasyon. Wala noon, wala ngayon, at wala ring mangyayari sa hinaharap. Kung nagsisinungaling ako, puputol ang junior ko ng 1 sentimetro. Sabi ko nang may determinasyon. Okay na ba kayo? Nakita ng 3 kong kaibigan sa kwarto na handa akong isugal ang aking junior. Mukhang kumbinsido na sila. Ang sama mo. Naniniwala na kami sayo. Tumango si Kanduho. Tiran Tideri, kung wala kang relasyon kay Hawkeye, Beauty Queen, me, para kanino tong mga snacks? Dapat ibahagi mo iyan sa aming mga bro. Sige, kainin nyo na. Walang gana kong sagot. Pagkarinig nito, ang 3 kong kaibigan ay parang mga gutom na lobong sumugod sa mga snacks. Mga snacks galing kay Hawkeye si. Hindi basta-basta makakatikim ang mga ordinaryong tao. Nagpapasalamat sila kay TNTDF dahil nakinabang sila. Pagkatapos ng klase, dali-dali ring umuwi si Ethan F. sa dormitoryo. Sobrang bilis niya, kaya hindi na siya naabutan ng 3 kaibigan niya sa kwarto. Naupo si Ethan F. sa kanyang upuan at nagsimulang mag-makeup. Madalas, hindi nagme-makeup si Ethan F. Kahit wala siyang makeup, isa pa rin siya sa mga nangungunang Hawkeye ng AE15 High. Ang dahilan kung bakit siya biglang nag-makeup ngayon ay dahil sa dinner nila ni TDT mamaya. Ito ang unang dinner niya kasama ang kanyang Jesfu Feant pagkatapos ng 15 taon. Siyempre, kailangan niyang magpaganda. Ang masamang disciple ko, siguradong masosorpresa iyon mamaya. Sabi ni Ethan F. sa kanyang isip habang naglalagay ng maskara. Subukan ko kaya ang bagong dress. Dumating kasi yung dress na in-order niya noong mga nakaraang araw. Kinuha niya sa kanyang closet ang isang itim na pleated miniskirt. Pagkatapos niyang sukatin sa kanyang sarili, napansin niyang medyo maikli nga ito. Ang lailayan ng palda ay mga 1 sentimetro lang sa itaas ng kanyang tuhod. Halos litaw na ang kanyang mahahabang binti. Masyado kaya tong maikli? Napapula ang mukha ni si Ethan Eke, hindi pa siya nakakapagsuot ng ganitong kaikli. Pero nang maisip niyang para naman to kay TDD, bigla siyang nagdesisyon. Para naman to sa ko, kaya okay lang kahit maikli. Tinatakpan ni Ethan Eke ang kanyang mukha dahil sa hiya. Pero mabilis pa rin niyang sinuot ang itim na pleated miniskirt. Pagkasuot niya, halos takpan lang ng palda ang kanyang puwitan. Kitang-kita ang kanyang mahahabang binti. Nang tumingin siya sa salamin, halos ma-hypnotize siya sa kanyang sarili. Ang ganda ko. Siguradong mabibighani sa akin ang ko. Iniisip ni Ethan F. ang magiging reaksyon ni TDV kapag nabighani ito sa kanya. Magsuot pa kaya ako ng knee-high socks? Siguradong magugustuhan niya iyon. Kinuha niya ang 1 peres ng knee-high socks sa kanyang closet. Kitang-kita ang kanyang magandang katawan. Lalo na ang kanyang mahahabang binti na nakabalot sa medyas. Ang cute at sexy. Pagkatapos niyang magbihis, kinuha niya ang kanyang curling iron at kinulot ang dulo ng kanyang buhok. Talagang pinaghandaan ni Ethan Eke ang dinner na to. Bago siya lumabas ng kwarto, nagpalit pa siya ng bagong biling pink high heels. Pero pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang 3 niyang kaibigan na galing sa kantin. Nagulat sila nang makita siyang bihis na bihis. Hoy, Fen F. Para kang pupunta sa beauty pageant ah. Sabi ni Ilad Bisig Vai nagulat. Fen Eke, saan ka pupunta? Tanong ni Liu Zainhin. Wala na akong oras. Alis na ako.
Tumingin si Ethan sa kanyang telepono at nakitang malapit na magnegatibo 6. Hindi na niya pinansin ang mga kaibigan niya at agad na lumabas ng dormitoryo. Gusto na niyang makasama si Tyrion sa dinner. Anong nangyayari kay Ethan ngayon? Parang in love. Nakita ko sa school website kanina na nagbigay na naman si Ethan ng snacks sa isang younger student freshman. Hindi kaya may date si Ethan mamaya kasama yung na yun? Hindi sila makapaniwala. Simula nang magkakilala sila, hindi pa tumatanggap ng manliligaw si Ethan pero ngayon, siya pa mismo ang nanliligaw sa isang Malapit na magnegatibo 6, umalis na rin ako sa dormitoryo. Wala naman akong pinaghandaan. Sobrang ordinaryo lang ng suot ko. Para sa akin, ang dinner na to kasama si Ethan ay dahil lang sa utos ng sistema. Pero dahil nangako ako kay Ethan pumunta ako sa restaurant. May sumalubong sa akin na waitress. May appointment ako kay Ethan Pagkasabi ko, tinanong ako ng waitress, ano pong pangalan niyo, sir? Tyrion Tidin. Sagot ko. Sige po, sir. Sundan niyo lang ako. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Ethan sa loob. Talagang nagpaganda siya. Mas maganda pa siya kaysa sa mga artista. Natulala ako. Para siyang anghel na bumaba sa lupa. Tuwang-tuwa si Ethan nang makita niyang nabighani ako sa kanya. Pero bumalik rin agad ako sa realidad. Sorry kung pinaghintay kita. Pumasok ako sa kwarto at sinarado ang pinto. Maganda si Ethan pero may fiance na akong naghihintay. Kaya tiningnan ko lang siya sandali at naupo. Maupo ka, Tyrion Tidin. Anong gusto mong kainin? Ako ang manlilibre ngayon, sabi ni Ethan na nakatingin lang sa akin. Napahiya ako. Babae si pero parang gusto niya akong lamunin ng buo. Ikaw na lang po ang umorder, sabi ko. Desperado ako. Uminom ka muna ng juice. Kinuha ni Ethan ang isang bot ng orange juice. Alam niya kasing gusto ko ang orange juice simula pa noong bata ako. Ako na po ang magtitimpla. Ayokong makaabala pa sayo. Sabi ko at kinuha ang bote sa kamay niya. Pero napumilit si Ethan ako na ang magtitimpla para sayo, Nang aagawin niya ang bote, napalakas ang kanyang puwersa. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa akin. Hindi ako handa at natumba ako sa sahig. Bumagsak din si Ethan sa akin. Dahil sa pagkabigla, naramdaman ko ang lambot ng kanyang labi. Pareho rin ang naramdaman ni Ethan Pagdilat namin, nagulat kami sa sitwasyon. Sobrang awkward ng posisyon namin. Nakahiga ako sa sahig at nakapatong naman si Ethan sa akin. Ang mas importante, naghalikan kami. Nagulat kami at hindi makagalaw. Blanko ang isip ko. Ang first kiss ko, ninakaw ni Paano ko to ipapaliwanag kay Tidao? Wala na akong kalayaan. Nadumihan na ako ni Gusto kong umiyak. Gusto kong ibigay ang first kiss ko kay Tidao. Pero wala na. Pero si Ethan lihim na natutuwa. God, nahalikan ko ang future husband ko. Ito ang first kiss ko. Namumula ang mukha ni Ethan at hindi mapigilan ang tibok ng kanyang puso. Gusto pa niyang humalik ulit. Pero bumalik ako sa realidad at itinulak ko si Ethan Agad kong pinunasan ang bibig ko. Kung ibang lalaki siguro, hindi sila aalis sa ganong posisyon. Hindi nila itutulak si Ethan pero bilang lalaki, mas inuna ko ang kalagayan ni Ethan okay ka lang? Okay lang ako. Sorry, hindi ko kasi nahawakan ng maayos ang bote. Patuloy na humihingi ng tawad si Ethan pero may panghihinayang sa kanyang puso. Isa lang ang halik. Sana humalik pa ako ulit. Inaalala pa rin niya ang halik. Ang tamis at init nito. Lalo siyang namula. Nakalimutan niyang natapon na ang juice sa kanyang binti. Buti na lang napansin ko ang nangyari, kaya pinaalalahanan ko siya. Natapon ang juice sa binti mo. Punasan ko na. Kumuha ako ng tissue sa mesa at pinunasan ang binti ni Ethan Nagulat si Ethan nang makita niyang pinupunasan ko ang kanyang hita.
Wala pang lalaking nakahawak sa hita niya. Pero ngayon, pinupunasan ko ito. Hindi siya nagalit. Sa katunayan, gusto niya ang ginagawa ko. Pero napahiya ako sa ginawa ko at agad na inalis ang kamay ko. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang punasan ang juice sa binti mo. Paliwanag ko. Okay lang. Hindi naman yan mapupunasan ng maayos. Uwi na lang ako para labhan yan. Sinabi niya iyon at akmang hubarin ang kanyang palda sa harap ko. Punta muna ako sa restroom. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Natawa si Ethan nang makita niyang tumakbo ako. Ang cute talaga ng ko. Hindi niya maiwasang isipin ang halik. Pagkatapos kong maghilamos, bumalik ako sa kwarto. Kalmado na ako. Pagbalik ko, nakita kong hinubad na ni Ethan ang kanyang medyas at tahimik na nakaupo. Kitang-kita ang kanyang mahahabang binti. Nakasuot siya ng miniskirt. Pero hindi ako tumingin. May tidao na sa puso ko. Tidere, bumalik ka na pala. Umorder na ako ng pagkain. Sana magustuhan mo. Masiglang sabi ni Ethan. Tumingin ako sa mga pagkain sa mesa. Pork belly, mashed potato. Paborito ko lahat. Inaasahan ko na nakatulong ito. Kung may iba ka pang katanungan, huwag kang mag-atubiling magtanong. Mag-aaral to tayo ng kumain. Pagkatapos kumain, hindi na natin kailangang mag-usap pa. Talagang natatakot ako na umupo pa itong si Ho Kitty. Kinuha ko ang chopstick at nagsimula ng kumain. Ang bilis ko kumain. Ayoko talagang magkaroon ng kahit anong relasyon kay Ethan at gusto kong tapusin na ang pagkain na ito. Hindi nagmamadali at bastos kumain si Ethan kagaya ko. Kundi napakababae. Kumakain ng maliliit na subo. Kapag kumakain na, ang kanyang mga mata na kasing linaw ng tubig ay laging nakatingin sa akin. May kasabihan na ang ganda ay isa ring pagkain. Si Ethan sa sandaling ito ay pinapanood akong kumain ng kanin. Parang basta kasama ako. Kahit kanin lang ay napakasarap. Ang sama-samang kapatid na ito, ang ganda pa rin kumain. Nakatungo si Ethan Nakatingin sa akin ng may paghanga. Hindi maiwasang alalahanin sa kanyang isipan. Ang eksena ng aming paghiga sa sahig at paghalik kanina. Kapag iniisip niya iyon, hindi niya maiwasang mamula. Umabot ng halos 1 oras ang pagkain na ito. Kadalasan ay dahil masyadong mabagal kumain si Ethan Pagkatapos kumain, ako, nabusog na, ay sumulyap kay Ethan Sino pa ring nakatitig sa akin at sinabing, Defidi. Tapos na tayong kumain, hindi ba? Kumain pa tayo, order pa ako. Gusto pa ni Ethan na makasama ako ng mas matagal. Ayaw niya pang mahiwalay sa kanyang magiging asawa. Pero ayoko nang makasama pa si Ethan busog na ako. Umuwi na tayo. Muli ko siyang inulit. Sige na nga. Pero ihatid mo ako sa dormitoryo ko. Sabi ni Ethan nang medyo naglalambing. Walang problema, bilisan na natin. Hindi ako nag-atubiling tumango. Hindi naman ganoon kalaki ang hinihingi niya. At saka, gusto ko nang makatakas kay Ethan Kaya hindi ako nag-atubiling pumayad. Kung gayon, umalis na tayo. Magandang sabi ni Ethan Paglabas ng pribadong silid, marami pa rin kumakain sa Fan Ngui restaurant. Nang lumabas si Ethan halos agad. Maraming customer sa restaurant ang napatingin. Halos tumulo ang laway ng mga lalaki. Sinadya kong lumayo kay Ethan dahil ayokong magkamali sila ng intindi. Pero sinadya namang lumapit ni Ethan Halos kumapit sa braso ko. Nagulat ang lahat sa nakita nila. Sino itong lalaking ito? At naglakas loob pang sumama kay Ethan ngayon. Ang ganda-ganda ni Ho Kitty, mas maganda pa sa isang diwata. Magkasama silang kumain, hindi ba? Naku! Pumayag talagang kumain si Ho Kitty kasama ang isang lalaki. Habang nag-uusap sila, isa-isa silang kumuha ng kanilang mga cellphone at kinunan kami ng litrato. Nang makita ko iyon, bumuntong hininga ako. Magiging top trending na naman ito. Mamayang gabi sa internal network ng school.
Tinulungan ko pa nga silang mag-isip ng title. Nakakagulat. Kumain ng dakilang Hawk Kitty kasama ang isang lalaki. Breaking news. Nakipag-date ang dakilang Hawk Kitty sa isang misteryosong lalaki. Nakakagulat. Nakikipag-date si Hawk Kitty. Ang target ay isang ordinaryong freshman. Sa pagkakataong ito, wala na akong pakialam sa kanila. Binilisan ko na lang ang pag-alis. Sa daan, nakasalubong ko pa ang ilang estudyante. Nang makita nila ang ganda ni Hawk Kitty, napalingon silang lahat. May ilan pang ang naglalakad. Habang naglalakad ay sumusulyap kay Ethan hanggang sa nabangga sa halang. Grabe naman. Sa aking pag-aalala. Sa wakas, naihatid ko na si Ethan sa baba ng kanyang dormitoryo. STD. Uwi na ako. Pagkasabi ko nyon, agad akong tumalikod at tumakbo. Natatakot akong magtagal pa kay Ethan Baka magdulot pa ng mas maraming chismis. Ayoko nang maging top trending sa internal network ng school. Tinitigan ako ni Ethan habang tumatakbo. Hindi niya maiwasang umiti ng matamis. Ang sama-samang kapatid na ito. Tinawagan mo pa ako ng maraming pamilyar at gustong-gusto kong pagkain. Pero hindi mo pa rin napansin. Sa susunod, kailangan kong magbigay ng mas malinaw na pahiwatig. Hanggang sa tuluyan nang mawala sa paningin ni Guy. Dan ang anino ko, saka lang siya bumalik sa kanyang dormitoryo. Pagpasok niya, 3 kaibigan sa silid ang agad na pumalibot kay Ethan na para bang iniimbestigahan siya. Bilis, sabihin mo sa amin. Sinong kasama mong kumain na nagbihis ka ng maganda ngayon? Naunang nagsalita si Ted Wala akong kasama. Umiling si Ethan bilang tugon ng medyo nahihiya. Nakapost na ang litrato mo sa internal network ng school. Hindi mo pa rin inaamin? Habang nagsasalita si kinuha niya ang kanyang cellphone. At ipinakita sa kanya ang litrato sa internal network ng school. Doon, magkasama sina Ethan at Terence na naglalakad sa Fan Ngui restaurant. Ang bilis kumalat ng chismis. Katibayan na ang bundok, ano pang idadahilan mo? Hindi inasahan ni Ethan na agad nilang ipopost ang litrato niya at ni Terence sa internal network ng school. Naghahanda na siyang umamin ng si Liu Zaithin. Ay biglang lumapit at nagsabi, "Teka muna, Dan nasaan ang puting medyas mo? Bago ka lumabas, nakita kong nakasuot ka ng puting medyas." Nang maalala ng 3 kaibigan sa silid. Napansin nila na nawala ang puting medyas na suot ni Ethan nang lumabas siya. Ngayon, ang kanyang makikinis at mapuputing binti ay nakalitaw sa hangin. Hindi kaya nang kumain kayo? Ay may ginawa kayo? Biglang nagulat si Trat Ang mga bastos na salitang iyon ay nagpamula sa mukha ni Ethan Pagkarinig niyo ni Nadiptiklanth at Liu Zainhin, agad silang napuno ng pag-asa. Nanlalaki ang mga mata nila habang nakatingin kay Ethan at naghihintay ng kanyang sagot. Wala kayong sinasabi. Nadumihan ang puting medyas ko ng orange juice kaya ko tinanggal. Nagmadaling paliwanag si Ethan upang patunayan ang kanyang kalinisan. Kinuha pa ni Ethan sa kanyang bag ang puting medyas na nadumihan ng orange juice. Tingnan nyo, nadumihan talaga ang puting medyas ko ng orange juice. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Totoo iyon. Talaga ba? Pero bakit namumula ang mukha mo? At saka, parang may naaamoy akong panlalaking amoy sa'yo. Tumatawang sabi ni Ilat Pagkarinig nyo ni Ethan natakot siya at nagulat. Natatakot na baka may matuklasan sila. Medyo pagod na ako. Maliligo na ako. Humanap si Ethan ng dahilan at nagmadaling itinulak sila palayo. Namumula ang mukha niya habang tumatakbo papunta sa banyo ng dormitoryo. Natatakot si Ethan na kung magtatagal pa siya, ay matutuklasan nila ang lahat. At tungkol sa panlalaking amoy na natira sa katawan ni Ethan marahil ay dahil iyon sa nangyari kanina. Nang mahulog sila ni Terence sa sahig at naghalikan.
Pag-iisip niyon, mas lalong namula ang mukha ni Ethan Eke. Ang sama-samang kapatid na ito, kasalanan mo ito. Nagtatago si Ethan Eke sa banyo na labis na nahihiya. Pero nang maisip niya na ang kanyang unang halik ay naibigay na kay Kiran Tidig, bigla siyang nakaramdam ng pagiging karapat-dapat. Gayunpaman, medyo nagsisisi pa rin siya. Dahil hindi pa rin siya nakikilala ni Kiran Tidig. Sa susunod, kailangan kong magbigay sa kanya ng mas malinaw na pahiwatig. Sa pagkakataong ito, kailangan kong maging malinaw. Kung hindi niya mahulaan na ako ang kanyang magiging asawa. Ang malaking tanga na ito. Kinabukasan. Pagkatapos ng klase, nag-isa akong pumunta sa labas ng school. Gusto kong gamitin agad ang pribilehiyong card na ibinigay ng system. Sa labas ng school, karamihan ay mga stalls ng pagkain. May maraming tindahan tulad ng inihaw na noodles, shahoin, stir-fried noodles. Gayunpaman, maliliit na tindahan lamang ang mga ito. Hindi sulit mamuhunan. At saka, sa paligid ng school ay mayroon ding ilang convenience stores, supermarkets, shopping malls. Pero pagkatapos maglakad ni Kiran Tidig, hindi pa rin siya nakahanap ng angkop na oportunidad sa negosyo. Medyo nadismaya ako rito. Gayunpaman sa daan pabalik, nang mapadaan ako sa Than Nguy Restaurant, napansin kong may ipinaskil na poster ang restaurant na ito, na masigasig na kumukuha ng mga cook. Bakit biglang nagre-recruit ng maraming cook ang Than Nguy Restaurant? Chef, head cook, ordinaryong assistant cook. Normal lang na kumukuha ng cook ang restaurant. Pero hindi normal na kumukuha ng maraming cook. Nang sabay-sabay, malamang na may nangyaring insidente sa buong kitchen department. Pumasok ako sa Than Nguy Restaurant. Ngayon, kakaunti lang ang kumakain sa Than Nguy Restaurant. Pagkatapos kumain, umiling ang ilang customer. Bakit ang pangit ng lasa ng pagkain ng Than Nguy Restaurant ngayon? Nga, nagpalit ba ng cook ngayon? Ang mahal-mahal na nga, ang pangit pa ng lasa ng pagkain. Nabalitaan ko na tumakas ang may-ari kasama ang kanyang hipag. Pagkatapos makipag-divorce sa kanyang asawa, dinala niya ang lahat ng cook ng restaurant. Sa tingin ko, malapit nang bumagsak ang Than Nguy Restaurant. Pagkapasok ko sa Than Nguy Restaurant, narinig ko ang ilang customer na nagbubulungan. Pagkarinig niyon, lalo kong nakumpirma ang aking hinala. May malaking nangyari sa Than Nguy Restaurant. Pagkaupo ko, kinuha ko ang aking cellphone. Iscan ang EVC code sa gilid ng mesa at nagsimulang mag-order. Nang makita ko ang mga pagkaing ito, medyo sumimangot ako. Malinaw na mula sa panlabas na anyo. Mas mababa ang tatlong pagkaing ito ng 2 level kaysa dati. Parang pagkain sa isang sidewalk stall. Walang aesthetics. Dati, hindi lang masarap ang pagkain, kundi ang presentasyon din. Napakataas din ng lasa. Nagbibigay ng komportableng pakiramdam sa kumakain. Mukhang nagpalit na talaga ng cook ang Than Nguy Restaurant. Pag-iisip niyon, kinuha ko ang aking chopstick at sinubukang tikman. Totoo nga, nagbago na ang cook. Pumangit na ang lasa ng pagkain at pumangit ng sobra. Pagkatapos kumain, pumunta si Kiran Tidig sa counter upang magbayad. Nasaan ang amo ninyo? Tanong ng assistant manager na si Ilan Dan. Akala na hindi ako nasisiyahan sa kinain ko kanina. Nagmadali siyang tumayo at nagtanong. Sir, may maitutulong ba ako? Busy ang amo. Wala akong kailangan. Pero pwede kong tulungan na malutas ninyo ang kasalukuyang krisis ng Than Nguy Restaurant. Ngumisi ako nang sabihin ko ang mga salitang ito na nagmumula sa bibig ng isang freshman kagaya niya. Kaya mahirap paniwalaan. Hindi rin sineryoso ni Assistant Manager Dan. Ang mga salita niya. Sir, nag-aalala lang po kayo ng sobra. Wala kaming pinagdaraanan na krisis sa Than Nguy Restaurant. Nakangiting sagot ni Dan. Pero sa katotohanan, siya lang ang nakakaalam. May emergency meeting ang amo sa conference room sa 2th floor. Pagkarinig niya na sinabi niya iyon, inaasahan ko na may paraan ako para matulungan na malutas ninyo ang sitwasyon ng kakulangan sa cook sa kasalukuyan. Pagkarinig niyo ni Vance, medyo nagulat siya.
Hindi niya inasahan na makikita ni Tiren Tide ang problema na kinakaharap ng Fan Nguyen Restaurant. Sa pagkakataong ito, hindi siya agad tumanggi. Kundi pagkatapos mag-atubili ng ilang sandali, sinabi niya, "Sir, sandali lang po. Magpapaalam po ako sa amo." CJ. Tumango si Tiren Tide. Gusto niya ang Fan Nguyen Restaurant. Nakakapanghinayang na mag-bankrupt sila ng ganito. Siyempre, ginawa ito ni Tiren Tide para magamit ng matagumpay ang kanyang isa-0 investment profit card. Sa office sa 2nd floor ng Fan Nguyen Restaurant, nakikipag-usap ang amo na si Chu Fan sa ilang manager tungkol sa krisis na nararanasan ng restaurant. Tuan's Jim to Chu. May isang freshman sa labas na nagsasabing malulutas niya ang krisis na kasalukuyan nating kinakaharap sa restaurant. Magiliw na sabi ni Ethan Nance. Lulutas niya ang krisis ng Fan Nguyen Restaurant. Isang freshman. Nang iinsulto namang sabi ni Chu Fan. Huwag mo akong biruin. Paalisin mo siya agad. Ano bang alam ng isang freshman? Para malutas ang kasalukuyang krisis ng Fan Nguyen Restaurant. Kahit siya, isang business expert, ay hindi kayang lutasin pansamantala ang kasalukuyang mahirap na sitwasyon. May kayang lutasin ba ang isang ordinaryong freshman? Nananaginip ba ako? Nang makita ni Ellen Vance na tumanggi ang kanyang amo, wala na rin siyang nagawa kundi tanggapin ito. Tutal, hindi rin naman siya naniniwala sa estudyante na iyon. Sige po, paalisin ko na po siya. Nagpaalam si Eden Vance at umalis. Nagbayad na ako ng aking kinain. Habang naghihintay sa hindi nagtagal, mabilis na bumalik ang assistant manager na si Eden Vance. Sir, maraming salamat po sa inyong magandang intensyon. Kami na lang po ang lulutas ng problema ng Fan Nguyen Restaurant. Huwag na po kayong mag-alala. Magalang na sabi ni Eden Vance. Pagkarinig niyon, hindi ako nagalit. Tutal, sino bang maniniwala sa sinasabi ng isang freshman? Nasa hula ko na rin ito. Pero kailangan ko pang gumawa ng isang bagay. Pakikuha po ako ng isang pirasong papel at isang ballpen. Bahagya akong umisi. Sige po, sir. Para sa maliit na pakiusap na ito. Natural na hindi tatanggi si Eden Vance. Pagkatapos, binigyan niya ako ng isang blankong papel at isang ballpen. Pagkatanggap ko ng papel at ballpen, nagsimula na akong magsulat. Pagkatapos magsulat, tiniklop ko ang papel at ibinalik sa kanya. Ito ang aking simpleng solusyon para malutas ang krisis para sa Fan Nguyen Restaurant. Kung interesado ang amo ninyo na malaman pa ang iba, pumunta po kayo sa dormitoryo ng mga lalaki no 3 ng Thian High University. Tiren Tide ang pangalan ko. Pagkasabi ko nyon, inilapag ko ang papel sa mesa. At tahimik na tumalikod at umalis. Tinignan ako ni Eden Vance habang umaalis ako bago pa niya kunin ang papel. Sa totoo lang, bilang isang assistant manager, hindi talaga niya sineryoso si Tiren Tide. Isang freshman ng Thian High University. Mayroon bang magandang paraan ang isang freshman para malutas ang krisis ng Fan Nguyen Restaurant? Kami. Bagaman hindi naniniwala si Assistant Manager Eden Vance kay Tiren Tide. Pero hindi niya maiwasang buksan ang papel. Tignan kung ano ang sinulat na solusyon ni Tiren Tide. Nang makita niya ito, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Ang solusyon na ito ay talagang isang bagong direksyon na nagpapadama sa kanyang na-refreshed. Siguro makakatulong nga ito sa Fan Nguyen Restaurant para malagpasan ang krisis na ito. Pero walang pahintulot mula sa kanyang amo. Hindi na nga si Eden Vance na magdesisyon ng mag-isa. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa office. Nang makita ni Chu Fan na bumalik na naman si Eden Vance, hindi niya maiwasang magtanong. Eden Vance, anong nangyari? Tuan's Jim to Chu. Ang estudyante na iyon bago umalis ay nag-iwan ng isang pirasong papel para sa amin na nagsasabing kaya niya malutas ng perpekto ang krisis na nararanasan namin sa Fan Nguyen Restaurant. Habang nagsasalita si Eden Vance, ipinasa niya ang pirasong papel. Anong paraan ang alam ng isang estudyante? Pinakita rin ni Chu Fan ang kanyang paghamak. Pero kinuha pa rin niya ito.
Pagkatapos niyang tignan, agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Kumikislap ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Magandang solusyon. Sino ang estudyante na ito? Paano niya naisip ang isang groundbreaking na paraan? Nakaramdam ng excitement sa kanyang puso si Chufen. Hindi niya inasahan na ang isang estudyanteng hindi niya kilala ay kaya siyang bigyan ng ganitong kalaking sorpresa. Tiran Tidedi ang pangalan niya. Isa po siyang freshman. Siya ang taong inimbitahan ni Suking Luo sa hapunan. Nag-isip sandali si Fang Mang at saka sinabi. Si Suking Luo ay napakasikat sa Tianhe University. Siya ang number 1 beauty queen sa kasaysayan ng Tianhe University. Sino ang hindi pa nakarinig tungkol sa kanya? Dagdag pa rito. Madalas pumunta si Tian Iki sa Tangoy Restaurant para kumain. Kaya't kilala siya ng mga empleyado roon ng mahigit 1 taon. Hindi pa nila nakikitang kumakain si Tian Iki kasama ang kahit sinong lalaki. Ang nag-iisang pagkakataon ay noong nakaraang gabi. Nang aktibong imbitahan ni Tian si Tian Tidite na kumain. Siya pala. Mukhang hindi talaga pangkaraniwan ang paningin ni Sidi. Hindi simple ang freshman na ito. Biglang nagka-interes si Chufen kay Tian Tidite. Lumingon siya at nagtanong. Nag-iwan ba siya ng kahit anong impormasyon para makontak siya? Wala. Sabi niya. Kung interesado si Tian Jim Tichu na malaman pa, pwede siyang puntahan sa dormitoryo ng isba ng AE Thinhai. Seryosong sabi ni Ivan Nans. Puntahan natin siya ngayon din. Sabi ni Chufen habang tumatayo at lumalabas. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang maimbitahan ang estudyanteng ito. Kasabay nito, nakabalik na ako sa school. Gayunpaman, hindi ako dumiretso sa dormitoryo dahil sa daan ay hinila ako ng 3 roommate para sumali sa pagre-recruit ng mga club. Sa pagsali sa club, hindi lang pwedeng kumita ng credits, kundi isa rin itong paraan para palawakin ang network sa social media. Sa school, maraming mga bagong estudyante ang gustong makipagkaibigan sa pamamagitan ng pagsali sa club. Napakaraming tao sa plaza kung saan nagre-recruit ang mga club. Maraming mga estudyante ang pumipili ng club. Nasasalihan. Pero karamihan ay mga bagong estudyante. Itinulak din ako ng 3 roommate. Papunta sa unahan. Tiran Tidere, sa anong club mo gustong sumali? Tanong ni Henry Ho habang naglalakad. Hindi ko pa naiisip. Habang nagsasalita ako, tinitignan ko rin ang mga kway na nagre-recruit ng club. Puntahan natin ang Haiha Club. Nabalitaan ko na ang dakilang Ho Kiti ang kiin him doon. At napakaraming magagandang babae sa Haiha Club. Biglang iminungkahi ni Divin Ho. Tumatulo ang laway habang gusto niyang sumali sa Haiha Club. Nananaginip ka ba? Nabalitaan ko na napakahigpit mag-recruit ang Haiha Club. Bawat taon, maraming bagong estudyante ang gustong sumali sa Haiha Club. Pero 1 o 2 lang ang napipili. Agad na tumutol si Lin Yangi. Paano kung mapili tayo? Hindi sumuko si Yang Ho. Bagaman sobrang baba ang posibilidad na ito. Pero malinaw na kinilig ang 3 roommate. Tara na, puntahan natin at tignan. Kung hindi tayo mapili, at least makikita natin ang mga magagandang babae ng Haiha Club. Makakabusog na rin iyon sa paningin. Agad na nauna si Kevin Ho papunta sa Haiha Club. Mabilis ding sumunod sina Van Ho at Lin Yanhi. Pati rin ako ay kinumbinsi nila para pumunta sa Haiha Club. Sa sandaling ito, sa unahan ng kway ng Haiha Club ay mahaba na ang pila. At least mayroong mahigit 100 mga bagong estudyante ang nagpaparehistro para sumali sa Haiha Club. Pero karamihan ay mga lalaki. Malinaw na hindi malinis ang intensyon ng mga lalaki na ito. Sa kway na nagre-recruit ng club, abala si Nabsat Bise Iri, Taivan Eke. At ang 3 miyembro pa ng club sa pagre-recruit ng mga miyembro. Ang dami namang tao. Bilisan na natin at pumila para magparehistro. Sabi ni Henry Ho habang tumatakbo para pumila. Mabilis ding sumunod sina Vin Ho at Lin Yanhi. Ako lang ang hindi pumila. Dahil hindi ko talaga gustong sumali sa Haiha Club.
Gayunpaman, bagaman ayoko. Pero may gustong humila sa akin para sumali. Si Ethan Itu ay abala sa pagre-recruit ng mga bagong miyembro. Ito ang unang beses na nag-recruit siya ng mga bagong miyembro. Bilang key-in-him ng Hi-Ha Club. Kaya't seryoso siya sa kanyang trabaho. Pero napakarami talagang nagpaparehistro. Kaya't abala silang lahat. Easy, napakaraming nagpaparehistro. Taasan natin ang ilang mga kondisyon. Kung hindi, kahit abala tayo hanggang gabi, hindi tayo matatapos. Pinunasan ni Ethan Itu ang pawis sa kanyang noo. Tama ka, ang daming tao. Kailangan talaga nating itaas ang ilang kondisyon. Tinitignan ni LDC ang napakahabang pila. Habang tumatango. Kung gayon, anong kondisyon kaya ang itataas? Hindi na tayo tatanggap ng lalaki. Nakikita ko na hindi malinis ang intensyon nila sa pagpaparehistro sa club. Dagdag pa, ang mga miyembro na nagpaparehistro sa Hi-Ha Club. Kailangan may kakayahan sa pagguhit na nasa level 5 pataas. O may katumbas na talento. 2 kondisyon lang na ito. Nag-isip saglit si Ethan Itu at sinabi. Sa 2 kondisyon na ito lang. Siguro kayang tanggalin ang 70% ng mga bagong estudyante rito. Kung hindi, mapapagod talaga tayo. Sige, 2 kondisyon na lang. Ang mga miyembro ng club, mahalaga ang kalidad, hindi ang dami. Tumango si Itu. Nakaramdam siya na may katwiran ang sinabi ni Ethan Itu. Sa hindi nagtagal, isinulat na ni FDC ang 2 kondisyon na ito sa isang whiteboard at inilagay ito sa unahan ng quay ng pagre-recruit ng mga miyembro. Pagkatapos, kinuha ni FDC ang isang megaphone. Tumayo at sinabi sa mga naghihintay na mga GDMui. Mga GCEC-MUI, ang Hi-Ha Club, ay naglabas ng bagong kondisyon sa pagre-recruit. Sa ngayon, tumatanggap lang kami ng mga babaeng miyembro. At kailangan na nasa level 5 pataas ang kakayahan ninyo sa pagguhit. O mayroon kayong katumbas na talento. Kung hindi ninyo natutugunan ang 2 kondisyon na ito, pwede na kayong umalis. Naging maingay ang lahat dahil sa mga salitang ito. Lalo na ang mga lalaki. Nawala ng pag-asang makapagparehistro sa Hi-Ha Club. Umaasa pa naman ako na makakilala ako ng ilang ACD sa Hi-Ha Club. Ngayon, wala na akong pagkakataon. Umalis na kayo. Wala na tayong pag-asa. Malungkot na winakasan ng mga tao ang pila at naghanda ng umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nakita ni Ethan Itu ang figura ni Terence TVT sa karamihan. Agad na lumiwanag ang kanyang mukha. May hawak siyang flyer ng pagre-recruit ng Hi-Ha Club. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya. Nang makita iyon ni FDC at ng iba pa, nakaramdam sila ng pagkalito. Then saan ka pupunta? Hindi lang si FDC ang nagtataka. Pati rin ang iba ay hindi maintindihan. Sa hindi nagtagal, nakapunta na si Ethan sa harapan ni Terence TD. Habang masayang-masaya, sinabi kay Terence TD. Gusto mo bang magparehistro sa Hi-Ha Club namin? Habang nagsasalita, inilapit niya ang flyer ng pagre-recruit sa harapan ko. Sa kanyang mga malalaki at kumikinang na mata, malinaw na lumalabas ang kanyang taimtim na pag-asa. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Anong nangyayari? Aktibong iniimbitahan ng dakilang Hokiti. Ang isang AC na sumali sa Hi-Ha Club. Hindi ba't sinabi niya na hindi natatanggap ng lalaki? Bakit aktibo niyang iniimbitahan ang isang bagong estudyante? Na sumali? Dagdag pa, lalaki pa ito. Hindi ba't sinabi niya na hindi natatanggap ng mga lalaking miyembro? Naguguluhan na ang lahat. Nakatuon ang paningin ng lahat sa akin. Gusto nilang makita kung anong klaseng banal na tao ako. Na kayang magpaiyak kay dakilang Hokiti. Para mismo siyang mag-imbita. Sa sandaling ito, medyo naguguluhan din ako. Anong nangyayari? Hindi pa naman ako nagpaparehistro. Bakit ako ginugulo ni FTC? Gusto mo bang sumali sa Hi-Ha Club namin? Hindi mo na kailangang mag-interview para makapasa. Dagdag pa, napakaraming magagandang benepisyo ang Hi-Ha Club namin.
Nakaramdam ng pagkabalisa si Ethan nang hindi ako sumagot. Lalong nagpagulat ang mga salitang ito sa lahat. Anong nangyayari? Hindi ba't kailangang mag-fill up ng form? Pagkatapos ay mag-interview para makarating sa huling round? Bakit sa hihi na ito ay diretsyo na? Hindi na kailangang mag-interview. Para makapasa. Nagwala ang lahat sa nalaman nila. Lalo na ang mga lalaki. Na tinitignan ako ng may inggit. Tumingin muna ako bago ko naramdaman na wala akong magagawa. Wala akong interes sa pagguhit. Pasensya na, sige. Hindi ako marunong gumuhit at lalaki pa ako. Kaya hindi ko natutugunan ang mga kondisyon. Sa pagre-recruit ninyo, ang aking pagtanggi ay muling nagpagulat sa lahat, lalo na sa mga lalaki. Grebe. Tinanggihan ng lalaking ito ang imbitasyon ni Dakilang Ho Kitty. Gago ba siya? Pati ba naman si Dakilang Ho Kitty ay tinanggihan niya? Ang galing! Lumabas na ang unang lalaki na tumanggi kay Dakilang Ho Kitty. Sa Yefifenhai. Ang astig ng lalaking ito. Ang ganda-gandang pagkakataon na nga, tinanggihan pa niya. Kung ako yan, pumayag na ako noon pa. Sa Yefifenhai. Wala pang nakakatanggi kay Ho Kitty. Pero si Tiran Tididi ang unang tumanggi. Kay Ho Kitty. Nagpabaliw ito sa kanila. Hindi rin inaasahan ni Tiran na tatanggi si Tiran Tididi sa kanyang imbitasyon. Simula nang dumating siya sa Yefifenhai. Ito ang unang beses na tinanggihan siya. Gayunpaman, hindi nagalit si Tiran Sino bang nagsabi na si Tiran Tididi ang kanyang magiging asawa? Hintayin mo ako rito saglit. Pagkasabi ni Tiran mabilis siyang tumalikod at umalis. Pagkatapos ay ginamit niya ang pambura para burahin ang dalawang kondisyon na nakalista. Sa whiteboard, tumingin ang lahat ng may pagkalito. Para saan kaya ang pagbura sa dalawang kondisyon na ito? Pero mabilis nilang nalaman. Nakita lang nila na bumalik si Tiran sa harapan. At muling matamis na. Nag-imbita. Sige na. Wala nang kondisyon ang Hi-ha club namin ngayon. Pwede ka na bang pumayag na sumali sa Hi-ha club namin? Pagkasabi niya noon, muli na namang natulala ang lahat. Anong nangyayari? Ang Dakilang Ho Kitty. Para lang may recruit si Tiran Tididi sa club, ay direktang binago ang panuntunan sa pagpili. Na mismo siyang nagsabi. Nang makita iyon ni LBFA, mas lalo pa siyang nagulat. Habang nagtataka ang kanyang mukha. Ang dalawang kondisyon sa pagre-recruit kanina ay mismo iminungkahi ni Tiran hindi tatanggap ng lalaki. Kailangang nasa level 5 pataas ang kakayahan sa pagguhit. O mayroon kang katumbas na talento sa pagguhit. Ngayon, binago niya ng direkta ang panuntunan para sa Sa kanyang harapan. Siya pa rin ba ang malamig na hockey na kilala niya? Pakiramdam ni BFA ay malapit nang bumagsak ang kanyang pananaw sa mundo. Hindi ko rin inaasahan na babaguhin ni Tiran ang panuntunan sa pagpili para sa akin. Pero gayunpaman, ayoko pa ring sumali sa Hi-ha Club. Dahil wala talaga akong interes sa pagguhit. Dagdag pa, ayoko ring magkaroon ng kahit anong relasyon kay Tiran Habang iniisip ko kung paano tumanggi ulit, lumabas na naman ang boses ng sistem sa aking isipan. Tiale. Perpektong aktibo ang ETDNF sa susunod na misyon. Pagpipilian isa, sumang-ayon na sumali sa Hi-ha Club ni T. Dan SK, gantimpala, kasanayan sa pagguhit sa antas ng Ang mga gawang iginuhit na naibenta ay makakatanggap ng isa-0 na cashback. Pagpipilian dalawa, tumanggi sa imbitasyon ni T. Dan Gantimpala, lalaki ay humaba ng 50 metro. Nawalan ako ng salita sa dalawang gantimpala na ito. Pinipilit na naman ako ng sistem na pumili. Bagaman sa pagkakataong ito ang pagpipilian dalawa ay hindi pinapaikli. Pero dadagdag ng 50 metro. Naku! Kaya't sa huli isa lang ang resulta. Yun ay ang tanggapin na lang ang imbitasyon ni Tiran FEVD, ang taimtim ng imbitasyon ninyo. Kaya napilitan ako. Na sumang-ayon na sumali sa club ninyo. Gumalaw ang damdamin ko habang dumudugo ang puso ko. Pagkarinig ni Tiran na pumayag ako.
Napuno ng saya ang kanyang mukha. Talaga ba? Pumapayag kang sumali sa High Club namin? Hindi naglakas loob na maniwala si Tan Eki, kaya kinumpirma niya itong muli. Pumapayag akong sumali sa club ninyo. Tumango ako pero bumuntong hininga sa aking isipan. Bagaman hindi ako nasisiyahan sa aking isipan. Pero mabilis na ipinagkaloob ang gantimpala ng system. Congratulations sa host sa kanyang napiling pagpipilian. Gantimpala, kasanayan sa pagguhit sa antas ng I. Ang mga gawang iginuhit na naibenta ay makakatanggap ng $0 na cashback. Validity period, 3 araw. Pagkatapos magsalita ng boses ng system, lumabas sa isipan ko ang napakaraming pamamaraan at kaalaman tungkol sa Haiha. Sa isang iglap, naging nangungunang pintor sa buong mundo si Kiren Tide. Dagdag pa rito, binigyan din ako ng system ng isang kakayahan na makatanggap ng $0 na cashback para sa mga iginuhit na gawa na naibenta. Pero mayroong limitasyon sa oras, 3 araw lang. Maraming tao sa pagkakataong ito. Hindi ako makakapag-aral tungkol sa kakayahan na makatanggap ng $0 na cashback para sa mga iginuhit na gawang naibenta. Balak ko na pagka-uwi ay aralin ko itong mabuti. Pagkatapos kumpirmahin ni Ethan na sumali ako sa kanilang Haiha Club. Gusto na niyang lumipad sa sobrang saya. Kung hindi lang maraming tao sa lugar na ito, siguro nagtatalo na siya sa sobrang saya. Esu ay pumayag na sumali sa Haiha Club namin. Kung gayon, pwede mo bang fill upan ang form na ito? Matamis na sabi ni Ethan Eke. Kasabay nito ay inilapit niya ang isang form na hawak niya sa aking harapan. CJ, napilitan akong tanggapin ang form. Dahil pinilit lang ako ng system na ito para pumayag. Ngayon, kailangan ko pang mag-fill up ng form. Paano kaya ako magiging handa? Kinuha ko ang form. Umupo sa isang mesa ng Haiha Club. Pagkatapos, kinuha ko ang isang ballpen. Sa gitna ng nag-iinggit at nagagalit na mga tao. At nagsimulang mag-fill up ng form. Si Ethan Eke ay nakaupo sa tapat ko. Nakapatong ang 2 kamay sa kanyang baba habang nakatitig sa akin nang hindi kumukurap.